Magkikwentuhan na po ang ating for today's vlog po at pasasalamat sa Good morning po sa lahat. Have a blessed Monday to every one of you there out there. Sa Bisaya, maayong buntag sa talang-talang diha. Sa Arabic, marhaba kulukum. Ayan po. Bago po ang lahat, please like and subscribe sa ating YouTube channel and click the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga videos. So morning. So guys, this morning, gusto ko lang ipakita sa inyo ang ating sasakyan ay walang yung black na sa salamin. So kitang-kita tayo sa labas, no, because I'm using rent-a-car. Wala pa rin hanggang ngayon si Camry. So 1 week siyang nasa garahe para matapos ang kanyang sira. Inaayos po siya. Pinapalitan ang kanyang yung may bangga sa gilid. So pakita ko sa inyo kung gaano kalinaw ang ating sasakyan ngayon. Yan, rent-a-car po ang ating gamit for today's video, mga kakwan. Kitang-kita po tayo sa labas. Yan. Look at that. Yan, look. Diba? Kitang-kita tayo dito. So, ayun, wala tayong dalang holder, no? Hindi naman tayo pwede maghawak-hawak dito. Alam niyo na, may camera. So, ayan, nag-drop na ako ng aking alaga at pauwi na po tayo, mga kakwan. So, tamang kwentuhan lang po ang ating for today's vlog po. At pasasalamat sa ating bagong intro and outro. Thank you and shoutout po kay Shian Patrice sa kanyang anak na si Yana. Hello, thank you sa paggawa sa aking intro at outro. Maraming salamat. You are so talented. Pagpatuloy mo yung talent mo na yan at malay mo yan ang maging way para ikaw ay umunlad sa iyong buhay. Yes. Yung mga ganyang kabataan yan dapat ang tularan. Yes. Shout out sa mga kabataan dyan. So, ayan mga kakuan, drive muna tayo, no? Ingat muna tayo. Diyan muna kayo. Mwah! So guys, nandito tayo sa bahay. So magbe-breakfast tayo with my Casper Pogi. Look, my hair is very nicing. Pikulot-kuloting in this side and may pa brush up. May bangs me. Nakakatamad magsuklay. So tara, mag-breakfast tayo ng Biko with coffee. Gusto niyo yan? Gusto mo yan, baby? Mwah! Ayan, while breakfast po, magkwentuhan po tayo sa mga kung ano mga nangyayari sa ating buhay. Kamusta po ang Ramadan dyan?
dito po sa amin medyo okay naman. So last night so busy kami. So very busy ako kagabi, kahapon pala kasi nakakasad lang talaga ang life natin dito, no? Sa pagiging OFW. Talagang kanya-kanya ng sitwasyon, no? Kasi yung kasama ko dito, kabayan din siya. So first timer po siyang nagtatrabaho dito sa labas ng bansa. First time yung malayo sa kanyang pamilya, may isa siyang anak. Nakakalungkot yung, alam mo yung ginagawa mo yung lahat ng trabaho mo, pero everything is not perfect para sa amo. Alam mo yung lahat ng kilos mo, binabantayan, gumawa ka ng tama, mali, gumawa ka ng mali, mas lalong worse, di ba? So, hindi mo alam kung saan ilulugar. So, kahapon, itong si Kabayan, kain mo tayo. Biko. Siguro nakita niyo naman ng aking breakfast, diba? Biko and black coffee lang tayo kasi wala tayong coffee mate. Hindi pa tayo nakakapag-grocery. Hindi pa ako nabibili ng asawa ko. Ayun nga. Balik tayo sa ating topic. Hindi talaga basta-basta ang buhay ng isang OFW. Kaya kung may mga magulang kayo, kapatid, o kamag-anak na nasa ibang bansa, minsan naman kausapin nyo, kamustahin nyo. Konting chika-chika, ganyan. Kumaga, pasayahin yung buhay nila o kaya bigyan nyo ng time na makausap mo, kamustahin sila kung ano ba yung sitwasyon nila, kung yung kwentuhan bang parang para mawala yung mga stress nila sa trabaho, lalo ngayong Ramadan. Sobrang ang hirap, ang busy nila, may iba dyan puyat, walang tulog, walang kain, dahil nga syempre pag Ramadan ang trabaho, maraming trabaho sa umaga, tapos pagka gagawa na ng pagkain si amo, ang mga amo nila mas lalo, sa gabi mas lalo kasi doon na yung time na kain sila ng kain, paggawa ng inumin, ganyan. So pag may mga kamag-anak tayo nasa ibang bansa, so message natin sila, kamustahin, kwento, huwag yung panahingi lang, ganto ganyan, kwento naman, kamusta ka dyan, tapos dito ganyan, para mayroon silang inspirasyon o maging masaya man lang ang isang araw nila, di ba? So ayun na nga yung Kabayan dito. Kahapon ang trabaho niya dito all around, hindi lang sa bahay nila, sa amo niya, pati din sa amo ko, kasi dito na nga nakatira at anak ng amo ko yung nanay niya. So alam niyo yan kung anong sitwasyon pag ganyan, pagka nakatira sa nanay, first time pa siya. So kahapon meron siya bebe, talaga man tong anak ko, nangingi ng treats, wait lang. So andito yung baby ko, ang gugulo. Kaya na po ito lang ating kwentuhan. So ayan, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So iayos natin tong camera. Yan. Ayun na nga, kahapon hinatid ko siya para maglinis ng bahay nila, yung inuupahan ng amo niya. So naglinis siya. Pagkatapos maglinis, kasi naglinis yung mga alas 3 na so ayun, alam mo yung gutom na siya, gutom na kasi kumakain siya sa umaga, ang aga niya nagigising alas 6. Ang tulog niya napakakunti lang kasi meron din siyang alagang bata. So pag andyan yung amo niya, gumigising siya ng mga aga, kumakain na siya. So imagine mo yung kain niya, for example, pag gising niya 7 o'clock, nagluluto na siya ng pagkain niya 7 o'clock, then nag-start na siyang magtrabaho. Pagkatapos niya mag-breakfast, naglilinis siya ng CR naman, lahat ng CR dito. So ilan ang CR? Isa sa baba, meron doon sa guest room, sa baba na kwarto, isa rin, sa taas 2. So ilan ang halos nililinis niyang CR? 5 o 6 sa 5 na banyo. So pagkatapos ng paglilinis ng banyo na yon, yung paglilinis niya hanggang sa gumising na yung alaga niya. So paggising na ng alaga niya, so asikasuhin niya na yung alaga niya. For example, nagising ang alaga niya alas 10. So ano bang gagawin? Pag may baby ka, pag may alaga kang bata, lilinisan mo, apalitan mo ng pampers. Tapos pagkatapos niyan, gagawin mo ng dede, di ba? Then lalaruin, mga lilipas ng isang oras, pakainin mo na siya ng Cerelac or ano man yung pinapakain sa bata. So yun, tapos pagkatapos niyan, all the way, binabantay na yung bata. Kahapon,
binantayan niya yung alaga niya pagkatapos pakainin. Tapos, dumating na yung amo niya, galing work. Pagdating ng galing work, kinuha na si bata. Tapos, mga alas 3 yun, pasado alas 3. Naglinis na siya doon sa kabila. Imagine yung oras ha. Gumigising siya ng alas 6. Kakain na siya ng almusal alas 7. Alas 7. Trabaho na yan siya. Ilang oras siya na trabaho. Pagdating ng naamo niya, kinukuha ng amo niya, binabantayan yung bata para magtrabaho naman siya doon sa bahay na inuupahan nila. So, lilinisin niya yung buong bahay din. So, ako din, kahit hindi ko siya amo, yung anak ng amo ko, kahit na hindi ko naman talaga siya amo, so nadadamay din ako na uutusan din ako sa trabaho. Alam nyo yan, kung ano. So, ayun, kahapon, naglinis kami. So, naglinis siya, natapos siya mag-aalas 6 na yun. Naglinis siya doon. Imagine nyo yun. So, sobrang gutom niya na. Alam mo yung nagtatrabaho ka na walang laman lang sikmura mo. Masakit sa ulo yun. Talaga nakakagutom yun. Tapos sabi niya, tapos bumili pa kami ng tubig. Bumili ako ng 20 piece na tubig, 20 pieces na box ng tubig. So kasama ko din siya, syempre, pauwi na kami. So bumili siya ng makakain. Isang tinapay lang, yung shawarma. Pag-uwi namin, hawak na naman siya ng bata. Syempre, ay hindi siya pinagpahinga. Dapat nga, di ba, may 1 hour tayo pahinga. Wala siyang pahinga. As in, continuous yung trabaho yun talaga. So, parang hindi na yata nakayanan. Hindi lang yung kahapon nangyayari. Kumbaga, everyday routine niya yan. Everyday routine niya yan. Tapos, hindi na siya wala siyang, di ba, sa kontrata, dapat may pahinga. Tsaka wala siyang day off. Ang nagiging day off niya lang, pagpapadala ng pera. So, pagdating namin kahapon, naglinis pa yata siya ng kwarto dito. Pinaglinis pa siya ulit. Kasi pagdating ko, pagbaba ko ng sasakyan, may dala siyang basurahan, nagtapon pa siya. So, nung kainan na, kasi ang kainan natin mga 6:45 something, dito sa Abu Dhabi time, ang iftar nila. So, pumasok ko sa loob kasi nilutuan ko ng pagkain si Casper. Pati nga yung sinus ko talaga sumumpog din kahapon eh. So, ako naman, buti nakakakain ako kasi pag hindi ako kumain, mainitin ang ulo ko. So, nung pagtaas ng iftar, yung kainan, pumasok ko doon sa loob, nilutuan ko si Casper ng pagkain. So, ang tagal nila matapos, hindi pa So, umabot ng 7 to 8, 7 something. Then, kumain na kami. Pumasok na siya ng kusina, uminom siya ng tubig, tapos, na yung mata niya, na umiiyak siya. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Masakit daw yung ulo niya. Sabi ko, siguro gawa ng pagod, gutom, puyat na yun. Naghalo na. Hindi siya kumain. So, itong amo, nag-message sa amo niya, Madam, masama pakiramdam ko. Pwede ba akong magpa-check up? Sama ng loob ng amo niya. Nagalit. Kasi sabi ng amo niya, 2 beses sa isang buwan nagpa-hospital daw. Bakit nga nagpapa-hospital tayo? Bakit nga na magpapa-hospital? Siyempre, hindi ka naman magpapa-hospital kung wala ka nararamdaman o kung normal lang yung katawan mo, di ba? Lalo sa mga first timer, talagang mabibigla ang katawan mo dito. Kaya sa lahat ng mga nag-a-abroad dyan, siguraduhin nyo na buong ang loob nyo talaga pa nag-abroad kayo. Kasi hindi lahat ng amo pare-parehas. May mabait, may maunawain. Pero ang trabaho talaga dito, sobrang sinasabi yung kayod talaga. Trabaho kung trabaho talaga. So ito pa nga lang, sa sitwasyon niya pa nga lang, grabe. Bali ang nagiging trabaho nyo rito, all around. Bata, linis. Hindi lang siya naglilinis, hindi lang siya naglilinis ng bahay nila. Hinahatid ko pa siya pagbalik dito, naglilinis pa siya. Wala siyang pahinga kahit ilang minuto, hindi siya pinagpapahinga. So dinala ko siya sa ospital kahapon. Sabi niya masakit ang dibdib niya, masakit ang likod niya. Sabi niya sa doktor, sabi ko sabihin mo kung bakit masakit. Kasi sabi ng doktor, hindi normal yan na biglang sumakit ang dibdib mo na walang dahilan. Baka may something ka sa puso mo, kaya ganun. Pina-ECG siya. ECG tsaka X-ray. So, everything is normal naman. Sabi ng doktor, so ako na nagsabi na ganito, ganyan. Sabi ng doktor, muscle pain na yan naramdaman mo, tsaka puyat na rin. Kasi ang tulog niya lang 6 hours lang po, mga kakuhan. 6 hours lang ang tulog niya. Imagine nyo yung nagpa-hospital kami. Sa dami ng tao, pumunta kami doon 8
yun ang open ng hospital. So, pagdating namin doon, ang dami ng tao. Dito, sa Emirates ID mo, ikaw mag-register para kumuha ng ticket, para pila, ganyan. So, ang dami ng tao pagdating namin. Mga ilang oras, hindi pa tinatawag yung number niya, mag-alas 9 na. So, tumawag na tong amo ko. Yung amo ko talaga, yung nanay nung amo niya. O, ano na nangyari dyan? Pumasok na ba sa loob? Chinek up na ng doktor. Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, bakit ganun? Sabi ng amo ko, bakit ganun? Sabi ko, paano bakit ganun, madam? Ang daming tao, dumating kami dito. Marami ng tao. Sabi niya, ganun. Sige, ganun. Maya, ako nainip na rin ako. Ako na lumapit sa counter kasi hindi natawag yung number niya. So, nakailang oras pa kami naghintay. So, ako na lumapit. Maya, sige, umupo kayo doon. Yung tinawag siya. Ayun, chinek up siya. Chinek up yung blood pressure niya, kung normal or something ganyan. Tapos, yun, nag-upisa na siyang i-check up. Tapos sabi ng doktor, i-check natin yung puso mo. Baka may something, ganyan. Kasi, bakit sumasakit? X-ray tayo. Pagkatapos naman nun, inulit yung ECG niya ulit, yung sa puso kasi may something daw may nangyari dun may problema yata yung machine. So, inulit, okay naman. Tapos, ang ginawa nitong katulong kasi, ang ginawa ng kasama ko, dati kasi, na-aksidente siyang nauntog yung ulo niya, nabagok yung ulo niya, kasi yung alaga niya, sinambut niya, so nabagok yung ulo niya, sobrang sakit, hindi siya pinagpahinga. So ngayon, itong pag-check up niya, kumuha siya ng sick leave sa doktor, kasi nga dati hindi siya pinagpahinga, so kaya niya kinuha yung sick leave, ang isip niya para paniwalaan at pagpahingahin siya kasi dati hindi siya pinagpahinga. Hindi pinatingnan yung yung ulo niya, na bumagsak yung ulo niya dati. Diba? Kaya kumuha siya ng sick leave. Pagkatapos nun, pagkakuha niya ng sick leave, pinasa niya sa amo. Sabi niya, papasa ko ba? Sabi niya, sige, pasa mo sa amo mo para alam. Pagpasa niya sa amo niya, doon nagsimulang nagalit yung amo niya. Bakit daw kailangan kumuha ng sick leave? Sino daw nagsabi sa kanya na kumuha siya ng sick leave? Kahit hindi daw siya kumuha ng sick leave, pagpapahingahin siya. Galit na galit yung amo niya. Pag uwi namin dito, hindi pa siya imagine niyo yung mga kakuan. Hindi pa siya kumakain na mula anong oras. Kumain lang siya ng isang sandwich na shawarma lang. Ha? Sabi ko sa kanya, huwag na tayo bumili ng pagkain at lalong magagalit. Sabihin, nagbili-bili pa ng pagkain. So, binaba ko siya. Sabi ko, pumasok ka doon sa loob. Total, nakatambay sila sa labas. Pumasok ka na sa loob at kumuha ka ng pagkain. Kumuha na siya ng pagkain, pumasok sa loob. Maya-maya, sinundan siya ng amo niya. Nagrarat-rat yung amo niya. Bakit daw ganun? Bakit daw ganun? Tingnan nyo naman yun. Tingnan nyo talaga. Hindi nyo talaga malalaman yung paano sila mag-isip. Diba? Bakit daw ganun? Samantala daw kami, bakit daw ang trato ba daw namin sa kanya? Ang trato ba daw nila sa amin na matagal na sa kanya iba ba daw? Pag kami daw nagkakasakit, hindi ba daw kami pinagpapahinga ng kusa? Kung sabihin daw namin pagod kami, kung di namin kaya, hindi ba daw kami pinagpapahinga? Kasi siya, bago lang siya. So alam nilang hindi kayang lumaban, hindi kayang sumagot. Kaya kinakaya-kaya lang. Kaya yung may sick leave, nagwala. Sabi niya amo sa akin, bakit kailangan niya kumuha ng sick leave? Sabi ko, madam, walang masama dun sa sick leave na kinuha niya. Kaya niya kinuha yung kasi kailangan niya magpahinga dahil meron siyang nararamdaman. Masakit yung dibdib, masakit yung likod niya. Na-overpatig na muscle pain. So, kailangan niya magpahinga kasi wala siyang pahinga. Binigyan siya ng pahinga isang araw. So, itong araw na to, buong araw, pahinga niya yan. So, malalaman kung anong mangyayari. Tapos minessage ko siya na yun nga, na kumain ka na habang maaga tulog pa kasi yung mga amo, na siya ng pagkain. So kaya ganun, kaya tayo lahat, kung kayo mag-a-abroad kayo, siguraduhin nyo na buo ang loob ninyo na kaya nyo, kasi hindi ka pwedeng lumaban dito, hindi ka pwedeng sumagot-sagot. Tingnan mo naman, hindi mo pwedeng yung side mo. Kita mo ako, yung sinus ko sumumpong ng sobra kagabi. Sobra. Kahit hanggang ngayon ang sakit nandito ko. Ewan ko kung sobrang salikabok o sa sobrang lamig na kagabi, malamig. So ayan mga kakuan. Kaya sinasabi ko sa inyo,
ulit ko, kung gusto nyo talagang mag-abroad, siguraduhin nyo na buo ang loob nyo. Hindi kayo mag-abroad dahil hindi ganun kadali kumita ng pera dito. Sobrang hirap, lalo sa mga first timer. Sobrang hirap. Hindi mo alam kung ano magiging amo mo, kung magiging mabait pa magiging trato nila, kung ano ba. So ayan, kailangan lang natin talaga, nandyan yung pagdadasal talaga natin. Kasi wala naman tayong ibang magiging kakampi talaga dito kundi si Lord lang talaga. So ayan, ang breakfast ko hindi pa natapos, no? So, bago po tayo, ito tatapusin ko na po tong video na to. Pero bago po tayo matapos, shoutout muna po kay Yana. Si Yana po ang yung nag-edit po ng aking intro tsaka outro. Siya po ay anak ni Shian Patrice po. Pakisubscribe po si Shian Patrice, Jack Sparrow, R8 Vlog, Remis TV Watkins, Marites Vlog, Yang Marlon Vlog, at si Rogelio, meron din po siyang channel, pa subscribe din po mga kakuan. At si private primitive so si B-page din po. At syempre huwag niyo pong kalimutan i-support at subscribe niyo rin po ang aming YouTube channel, Casper and I Vlog. Lahat po tayo mga small YouTuber, support for each other. At salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe. At sa mga nag-unsubscribe, marami salamat din po, kasi kahit pa paano naging parte din po kayo ng aming channel. So walang problema kung nag-unsubscribe kayo. Kung gusto niyo bumalik, open po. So shoutout din po tayo sa ating mga kaibigan, Mami Whip, Chang MC, Rachel, Sheila, Lionheart, Sir Chopper, and Sir Al, at si Ma'am Pinoy Fanatics. Lagi talaga akong nag-aano sa pangalan talaga ni Ma'am Pinoy Fanatics, at si Baby Calma. So ayan po, relax tayo, and thank you ulit sa aking intro at saka sa outro ko. Sana po ay nagustuhan ninyo mga aking mga subscriber dyan. So maraming salamat. Kung gusto nyo po magpa-edit, subscribe nyo po si Shian Patrice at message nyo lang po siya. So ayan mga kakuhan, God bless you all. And sa lahat po ng mga OFW, laban lang po tayo. Laban lang tayo sa ating mga pangarap. At sa lahat po ng mga pamilya ng OFW, suporta po tayo. Mahalin po natin ang mga ating pamilya nagtatrabaho sa labas ng bansa, kasi hindi po ganun kadali ang magtrabaho po. Sa totoo lang, hindi po pinupultang pera dito. Paglakad mo meron na agad na pera, hindi po. So sana po pahalagahan natin at mahalin. Yan mga kakuhan, God bless you all. Happy Monday to everyone, and 1st of April po. God bless you all. Yalla, bye!